Kuha ka ng vice grip, pigilan mo dito. Pag pigil na, ay kuha ka ng digis. O, tapos, ikot-ikotin mo lang ganyan. Persahin mo. Okay, takin natin. Ayan, persa na po siya. Kapag tanggal na yan, ay pwede mo na siyang hugutin. Ayan po, napakadali magtanggal ng bearing sa harap, no? Ayan, no? Ang dali, mga repairman. So, yung bearing, yung papalitan mo, ito na. Kakalasin po natin, ipapakita ko po sa inyo yung sirang bearing nito para may idea po kayo. Kapag mabagal ang ikot, garalgal, na sobrang mabilis uminit, ibig sabihin bearing po yan. At magaspang ang ikot, ibig sabihin bearing po yan. Now, meron kasi magaspang. Kapag mapino yung ikot, ibig sabihin nasa ayos or nasa alignment yung kanyang armature. Ayan, no? Sobrang niyang garalgal talaga, vibration. Ayan, i-unplug natin, safety first. Papakita ko po sa inyo na bearing ang problema nito, no? Okay, so unang gagawin po natin ay kailangan buksan mo, ayan, no? Sobrang ano niya, tsaka umaamoy na po, no? Wala naman siyang spark kaya umaamoy kasi nga bearing ang problema. Kapag bearing ang problema, agapan na po, no? Baka lumala pa, baka masira yung kanyang commutator bar. Yung pong commutator bar, yan po yung kumakapit sa kanyang carbon brush. Okay? Ayan po. Tapos, alisin po natin ito, yung kanyang carbon brush, no? Para kapag inangat natin yung kanyang armature ay hindi masisira yung carbon brush. Ayan po, no? Sinaside lang po yan dito. Ayan po, oh. O, tapos, ayan, mahuhulog na yung kanyang, mahuhulog na. Okay, sa pagpalit po ng carbon brush, ganyan lang, oh. Kailangan nyo lang pong i-lace ng konti yung kanyang spring. Ayan po. Tapos, pwede nyo siyang itaktak. Ayan po, nahuhulog na, no? Okay? So, ngayon, yung kanyang armor commutator bar, okay naman siya. Wala naman siyang problema, no? Yung talagang problema niya ay bearing. O minsan, kung wala ka magamit na puller, napakahirap po magpalit ng bearing, no? Ang hirap maghanap sa online ng puller ng maliit lang. Kasi, usually, yung mga puller po, napakataba nila. Kaya mahirap po talagang maghanap. Ayan, so kapag tanggal na yung dalawang carbon brush at tanggal na yung 4 na screw, pwede mo na siyang hatakin, no? Kahit persahin mo, walang problema yan. Ayan po. So ganyan lang kadali, no? Magbaklas ng armature. Kahit anong armature, kahit anong hand tools, no? Ayan po. Ibig sabihin po, bearing ang problema kapag may gas-gas yung kanyang armature. Yung buo na po na yan, ang tawag dyan ay armature. Ang tawag po dito ay commutator bar. Okay, kung minsan malakas yung spark, nasusunog, ang problema po ay hindi carbon brush. Ang sabi ng iba, magpalit ka ng carbon brush. No, hindi po, mali po yun. Ang problema po, eto na, yung tinatawag na commutator bar. Shorted na po or sunog na. Okay, sa nakikita natin sa YT, hindi po totoo na liyahin mo lang tapos mawala yung spark niya. Hindi po totoo yon. Okay? Papagod lang po kayo. Okay? Ito po ay Jeff Repairman. Useful ang video. Totoo po lahat na sinasabi ko. Meron tayong na-vlog yung split type aircon na sabi ko, hindi na po kailangan lagyan ng bubong yan. Okay? Para maniwala po kayo, mag-research po kayo. Yung mga condenser aircon, hindi na po kailangan lagyan ng bubong. Okay? So, pwede kayong mag-research para maniwala po kayo. So, ito mga repairman, no? Ito yung kanyang commutator bar. Kapag po sobrang itim na, sobrang malalim na, ibig sabihin sira na po yan. Okay, pero sa issue na po na to, ay bearing ang problema. Ayan, no, napakainit kahit konti na natin sinubukan, no? Okay, so paano mo nalaman kung bearing ang problema? Kung harap ba, ito yung harap, no? Or likod, ganito po. Kailangan mo na siyang galaw-galaw. Ayan po, aray init. Ayan, no? Sobrang laki na. Ayan, sobrang init po. Tsaka malaki na yung kanyang, ayan, no? Kapag malaki na po yung kanyang giyawang na ganyan, ibig sabihin po, bearing ang problema. Okay, sa ganitong klaseng issue, atakin mo lang ito. Kapag hindi mo siya mahatak, ibig sabihin po, nakalock sa loob. Okay, so kailangan mo lang tong alisin, yung 4 na screw na yan. Okay, gagamit tayo ng basahan na malinis. Ay, malinis. Ito po, basahan yan. So, kalasin mo lang dito yan. Ito po, meron kayong makikitang 4, no? Yung sa likod po niyan, yung sa likod walang problema kasi wala siyang gewang, oh. Okay, ibig sabihin po talaga, yung may sira, yung sa harap. Okay, so ipapakita ko lang po ko siya kung paano siya kalasin, no? Para may idea po kayo. So, gano'n lang malalaman kapag malaki na po yung gewang niya. Ibig sabihin po ay bearing na po yan, no? At agad umiinit, mahina yung ikot, bearing po yan. Pwede mo share yung video, no? Para hindi mo makalimutan. Ayan, so pag tanggal na yung 4 na yan, kailangan mo na siyang paluin ng konting gamit ng martilyo. Ayan, tapos alisin mo lang dito. Ayan, mga ka-repairman, no? So meron yan, ano, ayan, no? May maliit na tornilyo po yan. D8. Okay, D8 po yan. Kailangan mo lang siyang ipasok. Okay, nawawala kasi yung aking D8, hiniram. Ay, ito pala, nakita ko na. Ayan, no? So, ito po yung, digis pala. Ito po, digis. Ipasok mo lang dito yan. Ayan po, pasok na, no? O tapos, ikutin mo lang. Ikutin mo. Aray, init. O kaya, mga ka-repairman, yung vice grip, no? Pigilan mo sa vice grip dito. Yung kasing vice grip po natin, hiniram, no?
Yung mga, nako, yung mga gamit ko dito, lahat nasa hiraman. Yan, kapag hindi mo pinahiram, magalit kasi, no? Ayan, so no choice po tayo, kailangan pahiramin. Kailangan mong sakmalin ng vice grip po dito, yung sakto lang, no? O tapos, tsaka mo siya pigilan dito, ayan, no? O ngayon, yung pagtanggal mga repairman, no? Kailangan mo lang siyang pa-counterclockwise yung ikot ng vice grip, pag ganun po siya. Tapos, maalis niya. Ayan po, pagtanggal po ng digits na yan, na nut, tanggal na po yan, maalis na. So tapos yung bearing po sa harap, makikita nyo, ganyan din. So kailangan mo gumamit ng puller. Wala po tayong puller kaya hindi ko maipaliwanag na maayos. So ganun lang mga repairman, ayan, no? Bearing na po sa harap, magalaw na masyado.